What's up mga kabarkada? So ayan, nagbabalik na naman ako. And for a long time, di na ako nakapag-vlog, di na ako nakapag-upload ng aking mga videos. But then today, so maraming mga nangyari sa buhay ko, maraming mga magagandang nangyari sa buhay ko. And then so ayun, nasa Australia na tayo, so wala na ako sa Pilipinas. Pero ngayon, so itutuloy ko na yung pag-upload at pag-gawa ko ng mga videos ko dito sa Australia. So for today's video, ayan, so ang gagawin natin sa ngayon ay mag-change oil tayo ng 4 wheels. Sa Pilipinas, mga 2 wheels, mga motorcycle lang mga ginagawa ko. Pero ngayon, magkukumpuni na ako ng mga 4 wheels, pero yung mga basic lang, hindi yung mga pangmadiinan na pang kumpuni. So mga simple lang. So ngayon, mag-change oil tayo dito sa aking Ford na sasakyan. Hindi naman basta-basta magpapalit ka ng oil, papalitan mo na lang basta-basta, hindi. Merong mga techniques din, mga diskarte din na gagawin dito upang sa ganun ay mas maganda ang pagpapalit ng oil dito sa ating sasakyan. Magsisimula tayo sa simple lang muna, tapos yung mamaya mga magkomplikado na ganyan. Ayan, ito yung Ford Fiesta na ating gagawin. So hindi siya basta-basta porque mag-change oil ka na ay iaagat mo na agad kung saan-saan yung iyong sasakyan. Meron siyang mga jacking points na kung saan doon ka dapat mag-angat ng sasakyan. So makikita mo dito sa manual niya. Ayan. Meron siyang mga jacking points dito. Ito. Meron siyang 4 na jacking points. Ito. 2 dito sa harap. Tsaka 2 dito sa likod. So, meron siyang, itong sasakyan na ito, merong kasamang jack na ganyan. Pero ito yung pang-emergency lang. Pwede naman tayong bumili ng sa ating mga jack yung ganito. Ayan. So, kagaya ng sasakyan, ito. Meron tayong ganyan. So, ayan. Gagamitin natin yan. And, simulan natin. Alright, so titignan natin yung mga jacking points siya. So, dito sa ilalim. Makikita nyo dito. Isa dito, tsaka isa sa likod. Pero dito sa, pagpapalit ng oil, pwedeng dito lang tayo sa harap. Dito lang tayo sa harap ng jack. So, okay. Simulan natin. So, sa paggamit ko ng jack, iaangat ko lang doon sa may bandang doon. Meron siyang frame dyan sa body niya. Iaangat ko lang yung sasakyan dito. Then, gagamitin ko na yung jack stand ko. Dalawang jack stand para doon sa jacking points niya dito. Angat natin yan. So ayan, pagka lagyan din natin ng kalso dito sa likod ng gulong. In case lang of emergency, magkabilaan yan para sa safety natin. So, ito magkasa na yung jack nyo dito. Yan, so yung jacking points nya. Tapos pa natin konti. Okay na siguro. Then hini-hini lang sa pagbaba. Ayan. So pagka ganyan na na yung jack stand natin dyan, nakapatong na yung sasakyan, ayos na yan. Basta hina-hina lang yung pagbaba ng jack natin. So sa kabila naman, same procedure sa kabila pagka ilalagay mo yung jack stand. Alright, pag nalagyan na natin yan, magkabilaan na yan. So ang ginagawa ko lang sa aking hydraulic jack is pinapatong ko lang dyan for my safety. Ayan. And pupunta na tayo sa ilalim ng sasakyan. Alright mga kabarkada, so kung wala kayong ganito, wala kayong higaan na ganito, pwede kayong gumamit ng mga karton lang. Lalapag nyo lang dyan sa ilalim. Then pwede na kayong sumuksok dito. Ayun po yung ilalim ng aking Ford Fiesta. Ayan, so ito yung gearbox. Sa susunod, magpapalit din tayo ng
gear oil dito, at saka siguro mga oil filter siguro papalit tayo dito. Tsaka, ito na yung ating engine oil drain cap. So lahat ng mga sasakyan sa ilalim, madali lang i-locate yung drain plug nya. And magpapalit tayo ng oil, kailangan din natin magpalit ng ito, oil filter. Yan. So mas mataas yung oil filter nya, so medyo mas mahirap kunin, pero ayos lang, madali lang yan. Ayan, so ito lang yung mga gagamitin natin. Oil na pangpalit sa oil natin, oil filter, funnel, tsaka yung para sa usadong oil natin. And then, so magsimula na tayo sa ilalim. So ayan guys, dito na tayo sa bandang huli. Right mga kabarkada, so tatanggalin natin yung drain plug nya dito. Gamit tayo ng 13mm na socket. Hindi naman ito masyadong mahigpit kasi oops, I got the wrong wrench. Yan, so always counterclockwise pagka magtatanggal ng nuts, any bolts. Depende po yan sa ano. So, medyo maitim na yan mga kabarkada. Mahigit 5,000 kilometers na yung takbo ko dito, kaya oras na naman para magpalit ng oil. At saka kailangan natin yan ng rubber na ito, kasi hindi siya aluminum washer. Nakita nyo yan, rubber yung ano nya, yung parang washer nya dito. So ayun yung papalitan natin. Ito. Yan. So yan yung sealant dito sa baba. Tapos pagkatapos na ito, habang tumutulo siya na ganyan, pwede rin natin siyang isabay baklasin dito sa oil filter nya. Ilipat lang natin yung oil pan dito para yung mga excess oil na gagaling dito sa may oil filter will be drop dito sa oil pan natin. So ito po yung oil filter nya, ito yung black na ito. Hand tight lang siya, kaya madali lang din baklasin ng ano lang, kamay-kamay lang. So ilipat lang natin yung oil pan. Ano natin ng konti hanggang sa yan. So hand tight lang siya guys. So madali lang yan baklasin, hindi na tayo gagamit ng mga tools. May mga ibang cases na gagamit tayo ng mga tools para dun sa oil filter. Ayan, so umuikot na siya. Ay, hand tight lang kasi siya mga kapagkali. Lapit natin yung oil pan. Tutulo yun ng langis kasi tutulo siya. Ayan. Yo. So habang tinatanggal natin yan paluwag, hintayin lang natin yan tulo ng mga oil dyan sa ano, may oil filter, kasi may mga oil din na natambak dyan eh. So kailangan natin tanggalin muna yan bago natin tanggalin yung oil filter nya. Ayan, so wrong turn. Medyo kahirapan yung pang ano dito kasi
masikip dito sa may ng design niya. Oops. Ayan. So ayan, pagka natanggalan natin yung oil filter dito, makikita nyo doon. So lilinisin din natin yan. Kailangan bago natin ikabit yung oil filter, dapat malinis na malinis yung lalagyan niya. Tsaka yung sa drain plug, kailangan din palitan natin yan ng o-ring dito sa may ito. So papalitan natin siya ng o-ring. Ayan. Ayan. So yung mga kabarkada, napatuluan ko na siya ng oil. Isa-isang tulo na lang yung lumalabas sa ating drain plug, sa ating drain dito. Kaya okay na siyang ibalik. Ayan. So kailangan nating linisan yung ilalagay nating nuts, mga tornilyo. Kung sa ganun ay walang mapuntang dumi dun sa loob ng makina. Alright, so ito pala yung gagamitin kong washer dito sa ating drain plug. Kailangan lang natin linisin ito. Ayan, so lilinis lang natin kung itong drain plug nya. Gagamit tayo ng degreaser para maging malinis yung plug nya. Ayan. Simple lang ang pag-change oil ng mga sasakyan, mga kabarkada. So ayan, ilalagay natin yung bagong o-ring dito, rubber washer nya. So pwede rin kayong gamit ng copper na washer, pero dito kasi sa Australia, ito yung nakadesign na washer para dito sa ating sasakyan. Pero pwede pa rin gamitin yung copper na washer. So kailangan lang din natin sprayan yung dito sa bandang paglalagyan natin ng drain plug. Ayan, punasan natin, tsaka lagyan natin yung drain plug. Ayan, ganyan lang. Always clockwise siya, guys, kaibigan. Always clockwise. Then spray natin konti para matanggal yung mga oil dito sa ating makina. Pagkatapos niyan, higpitan natin konti. Pero wag masyadong maigpit kasi may tendency ma-lost thread yung kanyang tornilyo. Saktong higpit lang. Ayan, okay na siguro yan. Tapos, pati dito sa ano ng oil filter, kailangan din natin linisan bago ikabit yung bagong oil filter niya. Same thing lang din yan. Kailangan lang natin sprayan yung mga oil dito. Ayan. Alright, so yan, malinis na. Pwede na natin ikabit yung oil filter. So ito yung oil filter natin. Ang pagkabit natin dito, mga kabarkada, ay kailangan natin lagyan dito ng konting oil dito sa may rubber nya bago natin ilagay, para pagkahigpitan mo na siya, hand tight lang yung pagkakahigpit. Hindi ka nagagamit ng mga tools na panghigpit, para pagka nagpalit ka ulit, madali lang din to tanggalin. So lagyan lang natin siya ng oil dito. Kuha lang tayo dun sa may bagong oil. Huwag na kayong gagamit ng used oil kasi para mas malinis yung papahid nyo dyan. Mga konti lang, saktong pahid lang.
And after nyan, pwede na nating ikabit. Yan, so sa pagkikit naman ng ganito, paglagay ng oil filter niya, so lagay lang muna natin ng ganyan. Oops. So kailangan yung paglagay natin mga kabarkada is hindi siya mahigpit. Pagka ilalagay nyo siya, smooth lang siyang papasok ng ganyan. At walang mahirap na nadadaanan yung oil filter natin. Pagka pangit yung thread niya, talagang hindi mailalagay yung oil filter. So yan. Tapos hand tight lang siya mga kabarkada. Kailangan lang yung magandang pwesto. So hand tight lang siya. Huwag nyo nang gawitan ng kahit anong pangpahigpit. Pagka na-feel nyo nang mahigpit yan, okay na yan. Yan, ang ganyan siguro. Ayan. Hindi na yan matatanggal. Ayan. So ayos na tayo dito sa baba. Ayos na yung oil filter, ayos na yung drain plug. After this one, pwede natin ibaba yung sasakyan para ilagay natin yung bagong oil. So yun yung, ibaba na natin yung mga jack niya. Malinis na yung sa baba. So pwede na tayo magtanggal lang. Sa pagbaba nyo naman ng sasakyan, huwag nyong bibiglayin yung pagpababa ng yung jack kasi for your safety. Sa paglalagay naman natin ng oil, so ito yung gagamitin nating oil, Penrite na 5W30. Dito naman sa paglagay natin ng oil, hindi rin basta-basta yung paglalagay. Porque 4 liters ganyan, 4 liters na yung lalagyan yung oil. So magbe-base pa rin tayo dito sa may dipstick niya. So nakalagay dun sa manual niya, sa book niya, mayroon dalawang ano dito, dun ka lang sa gitna. Ito, yan sa may gitna. Huwag kang lalagpas, huwag kang kukulangan yan. So mag-base lang kayo dito sa may dipstick. Dito tayo magre-refill mga kabarkada. Dito sa may, eto, kita nyo dito sa may mga sign na ganyan. Yan tayo magre-refill. Meron pa rin siyang guide dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 liters to, pero approximately mga 4 or less 4 liters yung ilalagay natin. Gagamit lang tayo dito ng funnel para iwas talsik-talsik ng oil dito sa ating makina. So the device that I was using to vlog in here just ran out of battery. What you need to do here is to put oil into the engine. As I mentioned earlier, we should base the amount of oil we put in the engine on the dipstick. In my case, it requires 3.8 liters of oil. After you've added the oil, check the dipstick to see if it's at the correct level. If it's at the right level, then it's good to go. So that's it. Thank you for watching. If you learned something from my video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to the channel, and hit the notification bell so you won't miss any future uploads. See you in the next one.